Minamahal na mga manonood, maligayang pagdating sa Nagpakita na sa lupa ang kaharian ng Diyos. Ako si Joylyn. Ngayong araw, iuulat namin ang buhay iglesia sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa estado ng Sucre, Venezuela. Narito ang mga tampok na bahagi. Nagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ang mga Kristiyano at nagbabahagi ng kanilang mga pagkaunawa. Ibinabahagi ni Sister Ana ang kanyang patotoong batay sa karanasan. Hindi na ako natatakot na ilantad ang aking mga pagkukulang. Ibinabahagi ni Brother David ang kanyang patotoong batay sa karanasan pagkatapos kong magka-COVID. Ngayon, ibaling natin ang ating pansin sa Venezuela sa Timog Amerika. Isa itong lupaing biniyayaan ng tropikal na sikat ng araw at mga rainforest at may malalalim na relihiyosong tradisyon na maraming siglo nang umiiral. Mula pa noong panahon ng pananakop, ang mga lumang simbahang nakakalat sa mga bayan at kanayunan at ang pag-alingawngaw ng mga kampana ng mga ito tuwing madaling araw at dapit hapon ay matagal nang mahalagang bahagi ng lokal na kultura. Malalim nang nakatanim ang pananampalatayang Kristiyano sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. At para sa mga Kristiyano, ang pangako ng Panginoong Hesus, "Ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon," ay isang pag-asang ilang henerasyon nang nakaugat sa kanilang puso. Araw at gabi, inaasam nila ang pagbabalik ng Panginoon, nananabik sa ipinangakong kaligtasan. Pero kahit na patuloy silang nagsisimba at kumakapit sa mga lumang relihiyosong ritual, unti-unting nababawasan ang pakiramdam nila sa presensya ng Diyos kapag nagdarasal sila at nawala na sila ng gawain ng banal na espiritu. Ang natitira na lang sa kanila ay ang mga salita ng Biblia at mga ritual ng relihiyon. Habang pinagmamasdan na patuloy na pumapanglaw ang kanilang mga simbahan, pakiramdam ng mga tao ay wala silang magawa. Kahit ang pag-aayuno at pagdarasal ay hindi nakakatulong. Sa gitna ng paghihirap na ito, sinimulan nilang apurahang magsumamo sa Diyos at hanapin ang mga yapak ng gawain ng Panginoon. Nananabik silang tamasahin ang gawain ng banal na espiritu at salubungin ang pagbabalik ng Panginoon. Dito sa Sucre, Venezuela, may isang grupo ng mga Kristiyanong tunay na nananampalataya sa Panginoon at nauuhaw sa katotohanan. Narinig nila ang mga pagbigkas ng espiritu ng katotohanan at naging mapalad silang masalubong ang pagbabalik ng Panginoon. Araw-araw nilang kinakain at iniinom ang mga pinakabagong salita ng Diyos at naunawaan na nila ang katotohanan. Iniwan na nila ang kanilang mga lugar ng relihiyon, kumawala na sila mula sa mga limitasyon ng tradisyonal na relihiyon at namumuhay na ng isang bagong buhay iglesia. Pumasok tayo sa kanilang buhay iglesia at pakinggan kung anong uri ng mga patotoong batay sa karanasan ang ibabahagi nila. Noong Abril 26, 2026, sa Venezuela, nagtipon-tipon ang mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at umawit ng isang himno para papurihan ang Diyos. Habang umaawit sila ng mga papuri,
tinamasa ng mga Kristiyano ang kaligayahan at galak na dulot ng presensya ng Diyos. Pagkatapos niyon, pinatahimik nila ang kanilang puso sa harap ng Diyos at sama-samang nanalangin. Binasa ng malakas ng mga kapatid ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at nagbahagi ng kanilang mga pagkaunawa sa kanyang mga salita. Si desean practicar y comprender la verdad, entonces primero debes buscarla cuando te sucedan cosas en tu vida cotidiana. Es decir, debes ver las cosas basándote en las palabras de Dios y en la verdad. Cuando la esencia del problema esté clara para ti, entonces sabrás cómo practicar de acuerdo con los principios verdad. Y si ves siempre las cosas según las palabras de Dios, podrás ver la mano de Dios, los hechos de Dios en todo lo que sucede a tu alrededor. No importa lo que ocurra a tu alrededor. Algunas personas piensan que no tienen nada que ver con su fe en Dios o con la verdad. Simplemente siguen sus propias inclinaciones y reaccionan según la filosofía de Satanás. ¿Pueden aprender así alguna lección? Desde luego que no. Por esta razón, muchas personas llevan creyendo en Dios 10 o 20 años y siguen sin comprender la verdad o la entrada en la vida. Son incapaces de incorporar a Dios en su vida cotidiana o de abordar todo lo que ocurre a su alrededor según las palabras de Dios. Y por eso, cada vez que le ocurre algo, no pueden verlo por lo que es en realidad, ni son capaces de ocuparse de ellos según los principios verdad. Tales personas no tienen entrada en la vida. Amén. Binigyan ako ng mga salita ng Diyos ng mas malalim na pagkaunawa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga 10 taon na ang nakalipas, tinanong ko ang pastor ko, kailangan ko bang mag-ingat buong buhay ko na hindi mag-init ang ulo ko? Alam kong masakit ang mamuhay ng ganoon, pero wala akong ideya kung paano aalisin ang pagkamainitin ng ulo ko. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, natutunan ko kung paano kontrolin ang galit ko at iwaksi ang pagkamainitin ng ulo ko. Naunawaan ko pa nga kung ano ang ibig sabihin ng Diyos nang sabihin niyang dapat magsimula ang paghatol sa sambahayan ng Diyos. Naunawaan ko rin na noong sinabi ni Jesus na marami pa siyang sasabihin sa atin, tinutukoy nito ang mismong mga salita ng makapangyarihang Diyos na binabasa at naririnig natin ngayon. At nakilala ko rin ang kapangitan sa loob ko. Isa akong mapagmataas na tao na gustong-gusto ang katayuan. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ipinahayag ng Diyos ang katotohanan sa atin sa mga huling araw. Para tulungan tayong makalaya sa ating mga satanikong tiwaling disposisyon, sumunod sa kanyang kalooban, at sa gayon ay makapasok sa kaharian ng langit. Kahit na naunawaan ko ang ilang katotohanan habang sumusunod sa Diyos, hindi ko isinasagawa ang mga ito. Umaasa lang ako sa sarili kong utak para lutasin ang mga problema. Ipinaunawa sa akin ng siping ito ng mga salita ng Diyos na kailangan kong umasa sa Diyos at isagawa ang kanyang mga salita dahil ang mga salita ng Diyos ang katotohanan. Itinuturo ng mga ito sa akin kung paano magsasagawa, kung paano lulutasin ang mga problema, at kung paano ko dapat unawain ang mga sitwasyon at paghihirap na kinakaharap ko. Dati, hindi ko nauunawaan na ang lahat ng bagay ay pinamamatnugutan ng Diyos. Kahit ang sakit at mga problema sa pera,
ay pinahihintulutang mangyari ng Diyos. Sa pamamagitan lang ng mga salita ng Diyos at ng mga katotohanan ito, natin ito unti-unting nauunawaan. Para makapagbago, dapat nating isagawa ang mga salita ng Diyos. Hindi pwedeng basahin lang natin ang mga ito. Kailangan din nating isagawa ang mga ito. Saka lang magbabago ang ating mga tiwaling disposisyon. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, naunawaan ng mga kapatid kung gaano kahalaga na isagawa ang katotohanan. Natutunan din nila na ang pagsasagawa ng mga salita ng Diyos ang tanging paraan para iwaksi ang kanilang mga satanikong tiwaling disposisyon. Puno ng galak, umawit sila ng malakas at nagbigay ng papuri sa Diyos. Cuando las personas no comprenden a Dios y no conocen su carácter, su corazón no puede abrirse jamás. Debes a Él. Una vez hayan entendido a Dios, tendrán el interés y la fe para empatizar con su corazón y saborearlo. Cuando empatices con el corazón de Dios y lo sabores, tu corazón se abrirá a Él gradualmente, poco a poco. Cuando tu corazón se abra a Él, sentirás lo vergonzosos y despreciables que eran tus intercambios con Dios, lo que le exigías a Dios y tus propios deseos extravagantes. Noong unang magsimula si Sister Ana sa paggawa ng tungkulin niya sa panrehiyong grupo ng mga tagapagpasya, nakita niyang talagang may kakayahan ang dalawang sister na katuwang niya. Hinangaan niya sila, pero naramdaman din niya na labis siyang mas mababa. Para maiwasang malantad ang sarili niyang mga kakulangan, nagsimula siyang pagtakpan ang sarili niya. Su experiencia y seguridad me Nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin ang karanasan at kumpiyansa nila. sus capacidades Dahil doon, ay naramdaman ko na napakaliit ko, napakababa. Ayaw ko silang makatuwang o ayaw kong magsalita. porque sentía Pakiramdam ko ay hindi ako makakapantay sa kanila. después de todo Natakot akong mahalata nilang wala akong karanasan at mas natakot ako na baka tukuyin nila ang mga isyu ko. Ipinapaalam sa lahat ng kapatid na hindi ko kayang gawin ang gawain. Kapag hinihingi nila ang opinyon ko, pensaba pakiramdam ko ay sobrang nalilimitahan ako. puedo aportar yo. Ang dami nilang alam. Esto me llevó a Ano dudar pa ba ang masasabi ko? y a evitar todo Wala rin kwenta kahit ano pang sabihin ko. cuando estaba en Kaya mas mabuti pang manahimik na lang. presencia talentosa. Kaya naman, hindi na ako naging aktibo. Tenía Pagkatapos niyon, habang patuloy ko silang nakakatuwang, pakiramdam ko ay wala sa akin ang gabay o pagtanglaw ng banal na espiritu. escuchaba sus ideas Naging negatibo na lang ang saloobin ko. Nakikinig na lang sa mga ideya nila at nagdadagdag lang ng kaunti para hindi ako magkamali. recuerdo haber Isang araw, nag-host ng isang pagtitipon ang isang nakatataas na leader. Pagkatapos magpalabas ng isang video ng Ebanghelyo, hiniling nito na maunang magbahagi si Sister Ana. Pero nag-alala siyang baka hindi maging maganda ang pagbabahagi niya, kaya gumawa siya ng dahilan. Sinasabing nahuli siya ng dating at hindi pa niya napanood ang video. en verdad ya había visto ese documental Ang totoo, ilang beses ko nang napanood ang video na yon. compartir Pero natakot akong baka hindi maging maganda ang pagbabahagi ko hermanos estaban at baka
Mali ang perspektiba ko. Nag-alala akong baka sabihin nilang, napanood mo na ang video. Bakit ganyan pa rin ang pagbabahagi mo? Kung sasabihin kong hindi ko pa ito napanood, kahit palpak ang pagbabahagi ko, maiintindihan nila ako. At baka hindi na ako tawagin ng sister na nangangasiwa na maunang magbahagi. Pero pagkasabi ko nito, napagtanto kong nagsinungaling ako at hindi ako nagiging isang matapat na tao. Paano ko nagawa yun? Sobrang bigat ng loob ko dahil dito. At gustong-gusto ko talagang umiyak. Hindi lang ito dahil sa pagkakamaling yon. Dahil din ito sa pakiramdam kong nabibigatan ako sa pasaning ito sa isip ko. Ayokong ilantad ang mga kakulangan ko. Gusto kong umakto na alam ko ang lahat dahil isa akong leader at pakiramdam ko ay hindi ako pwedeng magkaroon ng anumang kakulangan. Nakahanap ako ng ilang salita ng Diyos na makakalutas sa ganitong kalagayan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang mga tao ay likas na mga nilikha. Kaya ba ng mga nilikha na magkamit ng pagiging omnipotente? Kaya ba nilang maging perpekto at walang kapintasan? Kaya ba nilang maging mahusay sa lahat ng bagay? Maunawaan ang lahat ng bagay? Makilatis ang lahat ng bagay? At makaya ang lahat ng bagay? Hindi nila kaya. Gayunman, sa loob ng mga tao, mayroong tiwaling disposisyon at isang malalang kahinaan. Sa sandaling matuto sila ng isang kasanayan o propesyon, pakiramdam ng mga tao ay may kapabilidad sila, na sila ay mga taong may katayuan at may halaga, at na sila ay mga propesyonal. Anuman ang tunay nilang halaga, gusto nilang lahat na ipresenta ang kanilang sarili bilang isang sikat o pambihirang individual upang maging isang medyo kilalang tao at ipaisip sa iba na sila ay perpekto at walang kapintasan, na walang kahit isang depekto. Nais nilang makita sila ng ibang tao bilang isang may kakayahan, makapangyarihan, pambihira, o sikat at dakilang individual na may maringal at kahanga-hangang imahe, may abilidad na gawin ang anumang bagay, at na walang bagay na hindi nila kayang gawin. Pakiramdam nila na kapag humingi sila ng tulong sa iba, magmumukha silang walang kapabilidad at mas mababa, at na hahamakin sila ng mga tao. Sa dahilang ito, palagi nilang nais na patuloy na magkunwari. Este pasaje de las palabras de Dios Sinasabi sa atin ng mga salita ng Diyos na sa ating kaloob-looban, lahat tayo ay naghahangad na mamukod-tangi at maging isang mahalagang tao sa isang grupo. Pero isa lang akong ordinaryong tao. Walang espesyal sa akin. Napagtanto ko rin dahil dito na noong una kong makatuwang ang mahuhusay na sister na ito, pakiramdam ko ay wala akong anumang makabuluhang ibabahagi. Kaya nanahimik na lang ako at hindi na naging aktibo. Gumamit ako ng isang uri ng peking pagpapakumbaba para pagtakpan ang sarili ko. Pero hindi talaga ito pagpapakumbaba. Takot lang ito na magkamali at mabigo. Naisip ko noong hilingin sa akin ng host na maunang magbahagi sa sesyon ng pagsasanay na yon. Natakot akong baka hindi maging maganda ang pagbabahagi ko, kaya nagsinungaling ako. Sinasabing hindi ko pa napanood ang video. Ayokong ilantad ang mga kakulangan ko. Gusto kong magpanggap na alam ko ang lahat dahil isa akong leader at pakiramdam ko ay hindi ako pwedeng magkaroon ng anumang kakulangan. Palagi kong sinusubukan na panatilihin ang magandang imahe sa harap ng lahat. Ginapos ako ng negatibong saloobing ito na nagdulot sa akin ng matinding pasakit at nilimitahan nito ang pagiging kapaki-pakinabang ko sa grupo. Kalaunan, nagtapat ako tungkol sa kalagayan ko sa isang leader. Hindi lang niya ako hindi hinamak. Nagbahagi rin siya ng sarili niyang mga karanasan at pagkaunawa para tulungan ako. Naantig talaga ako.
Nagbasa rin ako ng ilang salita ng Diyos. Sabi sa isa sa mga sipi, kahit ano pa ang konteksto, anuman ang tungkuling ginagawa niya, susubukan ng isang antikristo na magbigay ng impresyon na hindi siya mahina, na lagi siyang malakas, puno ng pananalig, at hindi kailanman negatibo. Nang sa gayon ay hindi kailanman makikita ng mga tao ang kanyang tunay na tayog o totoong saloobin sa Diyos. Sa katunayan, sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala ba talaga siya na wala siyang hindi kayang gawin? Tunay bang naniniwala siya na wala siyang kahinaan, pagka-negatibo, o mga pagpapakita ng katiwalian? Tiyak na hindi. Magaling siyang magkunwari, mahusay sa pagtatago ng mga bagay-bagay. Gusto niyang ipinapakita sa mga tao ang kanyang bahagi na malakas at kahanga-hanga. Ayaw niyang makita nila ang parte niya na mahina at totoo. Halata naman ang kanyang layon. Simple lang naman. At ito ay upang mapanatili ang kanyang banidad at pride, upang maprotektahan ang puwang na mayroon siya sa puso ng mga tao. Iniisip niya na kung sasabihin niya sa iba ang tungkol sa sarili niyang pagkanegatibo at kahinaan, at ang tungkol sa kanyang bahagi na mapaghimagsik at tiwali, malubha nitong mapipinsala ang kanyang katayuan at reputasyon, at magiging mas malaking problema pa ito kaysa sa pakinabang na dulot nito. Kaya, mas nanaisin pa niyang mamatay kaysa aminin na may mga oras na siya ay mahina, mapaghimagsik, at negatibo. Kahit dumating man ang araw na makita ng lahat ang bahagi niya na mahina at mapaghimagsik, kapag nakita nila na siya ay tiwali at hindi talaga nagbago, magpapatuloy siya sa pagkukunwari. Iniisip niya na kung aaminin niyang mayroon siyang mga tiwaling disposisyon, na isa siyang ordinaryong tao, isang hamak na tao, mawawalan siya ng puwang sa puso ng mga tao, mawawala sa kanya ang pagsamba at pagtangi ng lahat, at kaya lubos siyang mabibigo. Pagkatapos basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, napagtanto kong pareho ng sa isang antikristo ang naging pag-uugali ko. Ayaw aminin ng isang antikristo ang mga kakulangan niya sa iba. Nagpapanggap silang malakas at pinagtatakpan ang mga kakulangan nila. Takot na makita ng mga tao ang totoong kulay nila. May ilang panahon na ayokong pag-usapan ang mga kahinaan ko. Palagi kong gustong ipakita sa mga tao ang matatag at pino kong bahagi. Kapag may nauunawaan ako, gustong-gusto kong pag-usapan ito. Pero kapag nanghihina ako o may hindi naiintindihan, nananahimik na lang ako. Sa pagtitipon, para protektahan ang imahe ko, nagsinungaling pa ako at sinabing, hindi ko pa napanood ang video at hindi ko ibinahagi ang pagkaunawa ko. Pinoprotektahan ko ang imahe ko at hindi nagiging isang matapat na tao. Mula sa mga salita ng Diyos, natutunan ni Ana na sa pagtatangka niyang protektahan ang kanyang imahe, hindi siya naging simple at bukas o matapat. Napagtanto rin niya na kung magpapatuloy siya sa ganitong paraan, maaari siyang humantong sa landas ng isang antikristo. Nakaramdam siya ng pag-aalala at lumapit sa Diyos para manalangin. Hinihiling sa Diyos na tulungan siyang makalaya mula sa gapos ng kanyang satanikong tiwaling disposisyon. Pagkatapos kong manalangin, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Ano man ang mga problemang kinakaharap mo, dapat mong hanapin ang katotohanan para lutasin ang mga ito. Hinding-hindi ka dapat magbalat kayo o magpakita ng huwad na imahe sa iba. Maging ito man ay ang mga pagkukulang mo, mga kakapusan mo, mga kapintasan mo, o mga tiwaling disposisyon mo. Dapat kang maging bukas at makipagbahaginan tungkol sa lahat ng bagay na ito. Huwag mong itago ang mga ito.
Ang pagkatutong magbukas loob ay ang unang hakbang tungo sa buhay pagpasok, at ito ang unang hadlang na pinakamahirap malampasan. Kapag nalampasan mo na ang hadlang na ito, magiging madali nang pumasok sa katotohanan. Kapag ginawa mo ang hakbang na ito, ano ang ipahihiwatig nito? Ipahihiwatig nito na binubuksan mo ang iyong puso at inilalantad at binubuksan ang bawat bahagi mo, mabuti man o masama, positibo o negatibo, at hinahayaan itong makita ng ibang tao at ng Diyos. Hindi nagtatago o naglilihim ng anumang bagay mula sa Diyos. Hindi gumagamit ng anumang pagbabalat kayo, panlilinlang o pandaraya sa Diyos. At gayon din ay nagiging bukas ka sa ibang tao. Sa ganitong paraan, mamumuhay ka sa liwanag. Hindi ka lang sisiyasatin ng Diyos, kundi makikita rin ng ibang tao na may mga prinsipyo at pagiging hayag sa iyong mga kilos. Hindi mo kailangang gumamit ng anumang pamamaraan para protektahan ang iyong reputasyon, imahe, at katayuan. Ni kailangan mong magsagawa ng anumang pagtatago o pagtatakip sa mga pagkakamali mo. Hindi mo kailangang makibahagi sa mga walang silbing pagsisikap na ito. Kung kaya mong bitiwan ang mga bagay na ito, magiging napakagaan ang buhay mo, malaya sa mga paglilimita at pasakit, at ganap kang mamumuhay sa liwanag. Ang pag-aaral kung paano maging bukas at makipagbahaginan ang unang hakbang tungo sa buhay pagpasok. Pagkatapos niyon, kailangan mong matutuhang himayin at unawain ang iyong mga kaisipan at kilos, at agarang pagnilayan, gumawa ng mga pagtatama, at baguhin ang direksyon patungkol sa mga sumasalungat sa katotohanan at hindi nakalulugod sa Diyos. Nagbigay liwanag sa puso ko ang mga salita ng Diyos. Hindi layunin ng Diyos na itago natin ang mga kakulangan natin. Sa halip, gusto niyang matuto tayong maging matatapat na tao, na ilantad ang tunay nating sarili, at pagkatapos ay hanapin ang katotohanan para lutasin ang ating mga issue. Nangangailangan ito ng paggawa ng mga partikular na hakbang, maging bukas at maging isang matapat na tao. Sa isang pagtitipon, nilakasan ko ang loob ko at sinabi sa kanila na natatakot akong ilantad ang tunay kong kalagayan. Kinabahan akong magbukas, pero nakakapagpalaya rin ito. Matiyaga at buong pagmamahal na nakinig ang mga leader habang nagbabahagi ako. Hindi nila ako pinagsabihan. Sa halip, sinuportahan nila ako. Ibinahagi nila ang sarili nilang mga karanasan at nagbahagi sila tungkol sa mga salita ng Diyos sa akin. Ipinaalala nila sa akin na ang pagiging isang matapat na tao ang unang hakbang sa buhay pagpasok. Kapag nagbukas ka ng iyong sarili, hindi mo lang nakukuha ang pag-unawa ng iyong mga kapatid, kundi pati na rin ang gabay ng Diyos. Pagkatapos niyon, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos na nagsasabing, ang pagkikipagtulungan ng mga kapatid at pagampan sa kanilang mga tungkulin ng magkakasama ay isang proseso ng pagpupunan sa mga kahinaan ng isang tao gamit ang mga kalakasan ng iba. Ginagamit mo ang iyong mga kalakasan para punan ang mga pagkukulang ng iba. Ginagamit ng iba ang kanilang mga kalakasan para punan ang iyong mga kakulangan. At tinatanggap ng magkabilang panig ang mga kalakasan ng isa't isa upang punan ang sarili nilang mga kakulangan. Ito ang pagpupunan sa mga kahinaan ng isa gamit ang mga kalakasan ng iba at pakikipagtulungan ng may pagkakasundo. Kapag nagtutulungan ng nagkakasundo ang mga tao, saka lang sila mapagpapala sa harap ng Diyos. At habang mas dinaranas nila ang mga bagay, mas higit na realidad ang kanilang tataglayin, at habang mas higit nilang tinatahak ang kanilang landas, mas nagliliwanag ito, mas lalong napapanatag ang pakiramdam nila,
at lalong gumaganda ang mga resultang nakukuha nila sa kanilang mga tungkulin. Napakalinaw na sinasabi ng Diyos na kapag magkakatuwang ang mga kapatid, dapat silang mag-usap at magbahaginan. Halimbawa, dapat nating ilahad ang ating mga opinyon at ideya para pagbahaginan. Maraming kalakasan ang ibang mga sister at marami akong kakulangan. Noong magbahagi sila, marami akong nakamit at nagtamo ako ng kaalaman sa katotohanan at mapupunan din ng mga kalakasan ko ang mga kakulangan nila. Isa itong proseso ng pagpupuno sa mga kakulangan ng bawat isa. Pagkatapos, nakaramdam na lang ako ng kapayapaan at kagalakan dahil wala na akong itinatago. Naging napakagaan ang pakiramdam ko. Ngayon, ay katuwang ko na ang mga sister at natututo ako sa kanila. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Amen. Habían fallecido. Noong Marso 2022, mabilis na kumalat ang COVID sa Venezuela at maraming tao ang namatay. Noong panahong iyon, ginagawa ni David ang tungkulin niya sa pagdidilig sa iglesia. Isang umaga, nagising siya at pakiramdam niya ay nahawa siya ng COVID. Labis niya itong ikinabahala. Además tengo presión. May alta presyon ako at narinig ko na mas malamang na maging malubha ang COVID sa mga taong mayroon ito. Nakaramdam ako ng matinding pagkabagabag at panghihina. May malabo akong pakiramdam na nanganganib ang buhay ko at nagdulot ito sa akin ng labis na pasakit at pagkabalisa. Naisip kong kakasimula ko palang makilala ang Diyos at ngayon ay mamamatay na ako. Naalala ko noong una ko palang sinusuri ang gawain ng makapangyarihang Diyos. Medyo lumalaban at tumututol ako na nangangahulugang baka nasalungat ko ang Diyos. Pakiramdam ko ay inabandona na ako ng Diyos at na baka itinakda na ang hantungan ko. Naguguluhan ng sobra ang isip ko. Nalunod ako sa mga negatibong emosyon at kalungkutan. Sakto naman, nagpadala sa akin ng mensahe ang supervisor at kinumusta ako. Tinuruan ako ng sister kung paano gumawa ng tsaa para maibsan ang mga sintomas. At pinadalahan din niya ako ng isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang makapangyarihang Diyos, ang pinuno ng lahat ng bagay, ay gumagamit ng kanyang kapangyarihan bilang hari mula sa kanyang luklukan. Naghahari siya sa sansinukob at sa lahat ng bagay, at ginagabayan niya tayo sa buong daigdig. Sa lahat ng oras, manatiling malapit sa kanya at lumapit sa harap niya ng may katahimikan, nang hindi pinalalampas kailanman ni isang sandali. Palaging may mga aral na matututuhan. Ang nakapalibot na kapaligiran, pati na ang mga tao, pangyayari, at bagay, ay umiiral sa pahintulot ng kanyang luklukan. Huwag kailanman hayaang magkaroon ng hinaing sa inyong puso, kung hindi, ay hindi ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang kanyang biyaya. Kapag sumapit sa iyo ang karamdaman, ito ay pagmamahal ng Diyos, at ang kanyang mabubuting layunin ay tiyak na nakapaloob dito. Bagamat maaaring medyo nahihirapan ang iyong laman, huwag mong tanggapin ang mga ideya mula kay Satanas. Purihin ang Diyos sa gitna ng iyong karamdaman at tamasahin ang Diyos sa gitna ng iyong papuri. Huwag mawala ng pag-asa kapag nagkaroon ka ng karamdaman. Patuloy na maghanap ng maghanap at huwag susuko. At tatanglawan at bibigyang liwanag ka ng Diyos. Kumusta ang naging pananalig ni Job? Ang makapangyarihang Diyos ay isang napakamakapangyarihang manggagamot. Ang manahan sa karamdaman ay ang magkasakit, subalit ang manahan sa espiritu ay ang gumaling. Hanggat may natitira kang hininga,
Hindi ka hahayaan ng Diyos na mamatay. Al leer estas palabras comprendí Pagkatapos basahin ang mga salitang iyon, naunawaan ko na ang Diyos ang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay, con devoción, na nasa kanyang mga kamay ang buhay ko, tenga aliento at na kailangan kong manalangin sa Diyos ng may paggalang at buong pananalig. Naisip ko ang lahat ng pagdurusang pinagdaanan ni Job. insignificante, Kumpara sa tiniis niya, se quejó, walang-wala ang pasakit ko. obedeció su voluntad. Hindi siya dumaing kailanman sa Diyos at palagi siyang nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Pero heto ako, No más tarde namumuhay sa takot at kaduwagan at walang anumang pananalig sa Diyos. 30, era Nasa mga kamay ng Diyos ang buhay at kamatayan. Kailangan kong ipagkatiwala sa Kanya ang sakit ko. Taglay ang pananalig na iyon, dumalo ako sa pagtitipo ng grupo namin. los ojos dejaron At sa loob ng 2 oras na iyon, gumaan ang sakit ng ulo ko, nawala ang lagnat ko, at tumigil ang paghapdi at pagluluha ng mga mata ko. todo lo que Dios Nakaramdam ako ng sobrang sigla at tuluyan kong nakalimutan na may sakit pala ako. Pero pagkatapos ng pagtitipon, bumalik ang pagiging hindi komportable ng katawan at mas malala pa ito kaysa dati. muy mal, Hindi ko na matiis ang sakit ng ulo ko. pero no pude dormir Lumala ang lagnat ko toda la at walang tigil ang pagluluha ng mga mata ko. noche, Parang nasusunog ang mga ito mente, at napakasama ng pakiramdam ko. fuerzas. Al día siguiente Nagsimula akong manalangin, pero hindi ako nakatulog buong gabi. sentí nada, Kinaumagahan, agotado, lupay-pay ako at wala nang lakas ang katawan ko. tengo miedo, Mas sumakit pa ang ulo ko at mas tumaas ang lagnat ko. solo quiero Natakot ako. pronto para Pakiramdam ko ay hindi pinakinggan ng Diyos ang mga panalangin ko. Gusto ko na lang gumaling agad para magawa ko ang tungkulin ko. Dios no me sana, sino Bakit hindi na lang ito alisin lahat ng Diyos? después de eso la hermana Bakit mas lumalala ako? escritura, Bakit hindi ako pinapagaling ng Diyos? algunas Kalaunan, de las palabras pinadalahan ako ng isang sister ng ilang salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, habang mas pinipino ng Diyos ang mga tao, mas lalong nagagawang mahalin ng puso ng mga tao ang Diyos. Ang pagdurusa sa kanilang mga puso ay kapaki-pakinabang sa kanilang buhay. Idinudulot nito na mas magawa nilang tumahimik sa harap ng Diyos, magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa Diyos, at mas magawang makita ng malinaw ang hindi masukat na pagmamahal ng Diyos at ang kanyang napakadakilang pagliligtas. Si Pedro ay dumanas ng pagpipino ng daan-daang beses, at si Job ay sumailalim sa ilang pagsubok. Kung nais ninyong maperpekto ng Diyos, dapat din kayong sumailalim sa pagpipino ng daan-daang beses. Dapat kayong dumaan sa prosesong ito at umasa sa hakbang na ito. Saka lang ninyo magagawang matugunan ang mga layunin ng Diyos at saka lang kayo mapeperpekto ng Diyos. Ang pagpipino ang pinakamahusay na paraan kung saan ginagawang perpekto ng Diyos ang mga tao. Sa pamamagitan lang ng pagpipino at mapapait na pagsubok, nagkakaroon ng tunay na pag-ibig sa Diyos ang puso ng mga tao. Kung walang pagdurusa, walang tunay na pagmamahal ang mga tao para sa Diyos. Kung hindi sila susubukin sa kanilang kalooban, kung hindi sila isa sa ilalim sa tunay na pagpipino, ang kanilang mga puso ay palaging nagpapagala-gala sa labas. Sa pagkapino hanggang sa isang partikular na punto, makikita mo ang iyong sariling mga kahinaan at mga paghihirap. Makikita mo na napakaraming kulang sa iyo at na hindi mo kayang mapagtagumpayan ang maraming suliranin na iyong kinakaharap. At makikita mo na labis kang naghimagsik. Sa panahon lamang ng mga pagsubok, nagagawa ng mga tao na tunay na makilala ang kanilang totoong mga kalagayan. Mas kayang gawing perpekto ng mga pagsubok ang mga tao.
Sinasabi ng Diyos na sa mga pagsubok lang talaga makikita ng malinaw ng mga tao ang sarili nilang kalagayan. Ilang beses kong inisip na may pananalig ako at ilang beses kong sinabi na mahal ko ang Diyos. Pero pagkatapos kong pagdaanan ang pagsubok na ito, saka ko lang napagtanto na hindi ko talaga mahal ang Diyos. Nang tumama ang sakit, humingi ako sa Diyos ng mga himala at pagpapala. Umaasa akong pagagalingin niya ako sa paraang higit sa likas. Aalisin ang sakit ko para magawa ko ang tungkulin ko. Doon naging malinaw sa akin na kung walang mga pagsubok, emosyonal at mababaw lang ang pagmamahal ko. At punong-puno talaga ito ng mga lihim na motibo. Hindi ko pa kailanman nakita ng ganito kalinaw ang mga bagay-bagay. Ang pagdurusa ay parang isang salamin na nagpapakita sa akin ng tunay kong kalikasan. Habang nagninilay ako, naunawaan ko kung bakit binanggit ng Diyos sina Pedro at Job. Hindi lang sila mga kwento mula sa sinaunang panahon, sila ang ating mga huwaran. Nawala kay Job ang lahat at patuloy lang siyang inaatake ni Satanas, pero hindi siya dumaing o nag-alinlangan. Sa halip, palagi niyang pinanatili ang isang may takot sa Diyos na puso. Kahit na nagdurusa ang katawan niya, nanatiling matatag ang pananalig niya. At sa buong buhay ni Pedro, itinuring niya ang bawat paghihirap bilang isang pagkakataon para magkamit ng mas malalim na pagmamahal sa Diyos. Nang sinubok siya, hindi niya inisip kung paano ito iwasan, kundi kung paano mapalugod ang Diyos. Kahit hanggang sa pinakadulo ng buhay niya, hindi kailanman nagbago ang mga panalangin niya. Hindi niya sinubukang iligtas ang sarili niyang buhay. Ipinagtanggol niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang pananalig niya ay hindi nakabatay sa mga pagpapala, kundi sa kaalaman sa mga gawa ng Diyos. At nagmula yon sa tunay na pag-unawa sa pagkakakilanlan niya bilang isang nilikha. Hiyang-hiya ako dahil hindi ko man lang makayanan ang isang maliit na pagsubok. Naantig ang puso ko sa sandaling iyon. Kung hindi ko tatahakin ang parehong landas, paano ko maaasahang mapeperpekto ako? Kung tatakasan ko ang lahat ng masakit, paano ko pa masasabing nananampalataya ako sa Diyos? Nagbigay sa akin ng determinasyon ang sesyon na ito ng pagninilay. Hindi ko natatakasan ang pagdurusa at hindi na ako magkakamali ng pagkaunawa rito. Hindi ko na ito ituturing na isang dagok, kundi bilang isang pandayan kung saan pinipino ng Diyos ang puso ko, gumagabay sa akin tungo sa isang dalisay at tunay na pagmamahal. Dapat akong magpasakop sa Diyos at umasa sa Kanya. At dapat kong malaman na ang lahat ng ginagawa niya ay para iligtas ako. At na ang lahat ng ito ay nagmumula sa pagmamahal niya. Nang maunawaan ang layunin ng Diyos, nanalangin si David sa Diyos. At pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang pagtitipon sa gabi tulad ng dati. Pero pagkatapos ng pagtitipon, umatake na naman ang matinding sakit. Nunca me había Hindi pa naging ganito kasama ang pakiramdam ko sa buong buhay ko. Inaapoy sa lagnat ang buong katawan ko. Pati paghinga ko, nakakapaso. Ang paghawak sa ulo ko ay parang paghawak sa isang nagbabagang bakal. At umaagos sa mukha ko ang mga nakakapasong luha. Naging maikli at mabilis ang paghinga ko. Humiga ako at sinubukang matulog, pero imposible ito. Sobrang tindi na ng pagdurusa. Pasado 3:00 ng madaling araw, bigla kong naalala ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Kapag ang isang tao ay nakakasagupa ng isang napakamasalimuot na paghihirap, kapag wala siyang anuman at walang masasandalan, at kapag nadarama niya ang lalong kawalan ng tulong, nagtitiwala siya sa Diyos
bilang kanyang tanging pag-asa. Paano sila nananalangin? Ano ang kalagayan ng kanilang pag-iisip? Sila ba ay taimtim? Mayroon bang anumang adulterasyon sa panahong iyon? Tanging kapag nagtitiwala ka sa Diyos na parang siya ang huling hibla na makakapitan mo, umaasang tutulungan ka niya, na taimtim ang iyong puso. Bagamat maaaring hindi ka gaanong nagsasalita, ang iyong puso ay napupukaw na. Ibinigay mo ang iyong taimtim na puso sa Diyos at ang Diyos ay nakikinig. Kapag nakikinig ang Diyos, nakikita niya ang iyong mga paghihirap at liliwanagan ka niya, gagabayan ka at tutulungan ka. Kaya, gamit ang huling natitirang lakas ko, lumuhod ako. Hindi pa ako kailanman nanalangin sa Diyos ng ganoon. Humahagulgol na parang isang batang nadudurog ang puso. Nakaramdam ako ng sobrang panghihina at kawalan ng magawa. Puno ng hinaing at takot ang puso ko. Gusto kong pagalingin ako ng Diyos sa lalong madaling panahon. Napagtanto ko na sa kaloob-looban ko, umaasa pa rin ako sa proteksyon ng Diyos. Nang hindi tugunan ng Diyos ang mga inaasahan ko, nakaramdam ako ng kalituhan at nadismaya pa nga. Mayroon pa ring paghihimagsik at paglaban sa loob ko. Sa puso ko, hindi ko pa lubusang natatanggap ang mga pagsasaayos ng Diyos. Sa sandaling iyon, nagsimula akong magnilay. At naisip ko ang panalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Nahaharap din siya sa hindi matiis na pasakit. At nanalangin siya, sinasabi niya, Ama, kung maaari, hayaan mong lumampas mula sa akin ang sarong ito. Gayunman, hindi ayon sa pagnanais ko, kundi ang ayon sa pagnanais mo. Nang maisip ko ito, naantig ang puso ko. Si Jesus ang Diyos mismo. Nagdusa siya para iligtas ang sangkatauhan. Handa pa nga niyang ibuwis ang buhay niya para sa ating mga hamak na nilikha. Binibigyang kakayahan tayong mabuhay hanggang sa araw na ito. Naunawaan ko na ang tunay na pagpapasakop ay hindi ang pagmamakaawa sa Diyos na alisin ang sakit, kundi ang pagtanggap sa kanyang mga pamamatnugot at pagsasaayos. Nasa mga kamay ng Diyos ang lahat, at isinaayos niya ang lahat ng ito. Kailangan kong manindigan sa aking patotoo. Kung patuloy akong dadaing at gagawa ng mga dahilan, hindi ako maninindigan sa patotoo dahil hindi sana ako umasa sa Diyos o nagkaroon ng sapat na pananalig. Sa isang banda, mabibigo ko ang Diyos. Nang makita ko kung paano, sa panahon ng kanyang mga pagsubok, tiniis ni Job ang lahat ng sakit na iyon, namatay ang mga anak niya, at nawala ang lahat ng ari-arian at alagang hayop niya. Kung paano siya nagdusa sa lahat ng kahirapang yun, pero matatag pa rin siyang nanindigan sa kanyang patotoo. Hiyang-hiya ako. Sobrang daming pinagdusahan ni Job. Walang-wala ang pinagdadaanan ko kumpara doon. Sobrang duwag ng puso ko, kaya pinagdudahan ko pa ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Wala akong matatag na pananalig. Ang tanging ipinakita ko ay kaduwagan at panghihina. Nakaramdam ako ng hiya dahil dito. Handa akong magpasakop sa mga pagsasaayos ng Diyos at hayaan siyang magpasya sa lahat. Sa sandaling iyon, napaluhod ako sa sahig at nanalangin sa Diyos. Sinabi ko, Makapangyarihang Diyos, hindi ko matiis ang sakit na ito. Baka hindi na ako magising. Kung ito ang iyong kalooban, handa akong magpasakop sa iyong mga pamamatnugot at tanggapin ang anumang pasya mo. Kahit mamatay pa ako, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kaluluwa. Nakatulog din ako sa wakas, kumbinsidong iyon na ang huling gabi ko.
cual me sorprendió Kinaumagahan ng maaga, nagulantang at nagising si David dahil sa isang katok sa pinto. Nagulat siyang buhay pa siya. Pagbukas niya ng pinto, nandoon ang kuya niya at may dalang gamot sa COVID. Ininom niya ang gamot at gumawa rin ng tsaa batay sa lunas sa bahay na itinuro ng sister. Hindi nagtagal, himalang nawala ang lahat ng hindi komportableng pakiramdam ni David. Nakaramdam siya ng matinding pagkagulat at pagkaantig. Agad niyang binuksan ang mga salita ng Diyos na nagbigay sa kanya ng mas malinaw na pagkaunawa sa layunin ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag nahaharap sa mga problema sa tunay na buhay, paano mo dapat unawain at danasin ang awtoridad ng Diyos at ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan? Kapag naharap ka sa ganitong mga problema at hindi mo alam kung paano unawain, harapin, at danasin ang mga ito, anong saloobin ang dapat mong taglayin upang ipakita na mayroon kang intensyon at pagnanais na magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos at ang realidad ng pagpapasakop na ito? Una, dapat mong matutunan ang maghintay. Sunod, dapat mong matutunang maghanap. Kasunod, dapat mong matutunang magpasakop. Ang paghihintay ay nangangahulugan ng paghihintay sa panahon ng Diyos, paghihintay sa mga tao, pangyayari, at bagay na Kanyang isinaayos para sa iyo, at paghihintay sa Kanyang mga layunin na unti-unting maibunyag sa iyo. Ang ibig sabihin ng paghahanap ay pagsusuri at pag-unawa sa masisidhing layunin ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao, pangyayari, at bagay na pinamatnugutan niya, pag-unawa sa mga katotohanan sa mga ito, pag-unawa sa dapat gawin ng mga tao at mga daan na dapat nilang sundin, at pag-unawa sa mga resulta na nais na makamta ng Diyos sa mga tao at sa mga katuparan na nais niyang matamo sa kanila. Ang pagpapasakop, mangyari pa, ay tumutukoy sa pagtanggap sa mga tao, pangyayari, at bagay na pinamatnugutan ng Diyos, pagtanggap sa Kanyang kataas-taasang kapangyarihan at, sa pamamagitan nito, ay maranasan kung paano may kataas-taasang kapangyarihan ang lumikha sa kapalaran ng tao, kung paano niya tinutustusan ang tao ng kanyang buhay, at kung paano niya ikinikintal ang katotohanan sa tao. Lahat ng bagay sa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos ay sumusunod sa natural na mga batas. At kung mayroon kang pananalig na tanggapin ang lahat ng bagay na isinasaayos ng Diyos para sa iyo, at mayroon siyang kataas-taasang kapangyarihan, dapat mong matutuhan ang maghintay, dapat mong matutuhan ang maghanap, at dapat mong matutuhan ang magpasakop. Ito ang saloobin na dapat mayroon ang bawat tao na handang magpasakop sa awtoridad ng Diyos. At ito rin ang pinakapangunahing katangian na dapat taglayin ng bawat tao na handang tumanggap at magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Upang magkaroon ng ganoong saloobin at para magkaroon ng ganoong katangian, dapat ay lalo kayong magsikap. Tanging kapag nauunawaan ninyo ang katotohanan, kayo magkakamit ng tunay na pagpapasakop at makakapasok sa tunay na realidad. Amen. Ipinakita sa akin ng mga salitang ito na kapag nahaharap tayo sa mga paghihirap sa buhay, dapat tayong magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos at matutong maghintay at magpasakop. Kahit na hindi matiis ang pasakit at hindi pagiging komportable ng katawan na dulot ng karamdamang iyon, sa pamamagitan ng aking karanasan, naramdaman ko kung paano nahahayag sa mga tao ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Sa loob ng 2 araw na yon, nakaranas ako ng
iba't ibang pakikibaka at nagtatalong emosyon. Pero kahit kailan, kahit sa oras ng kagipitan, sinusuportahan ako ng mga salita ng Diyos. Tinutulungan akong maunawaan ang kanyang mga layunin. Naging isa ito sa mga pinakamahalaga at hindi malilimutang karanasan sa buhay ko. Nagpapasalamat ako sa makapangyarihang Diyos sa lahat ng itinuro niya sa akin at para sa biyayang ipinakita niya sa akin noong naharap ako sa iba't ibang problema at paghihirap. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás. No solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara con la obra incluso mayor para liberar completamente al hombre de su carácter corrompido por Satanás. Y así una vez que el hombre fue perdonado por sus pecados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era. Y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a un reino más elevado. Todos los que se someten a su dominio disfrutarán una verdad superior y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Oh Dios Todopoderoso, Salamat sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng mahalagang oras na ito para magtipon, magbahagi ng tungkol sa katotohanan at sama-samang sumamba sa Kanya. At kahit patapos na ang pagtitipong ito, naway patuloy na gabayan ng mga salita ng Diyos ang ating buhay. Ngayon ay mag-alay tayong lahat ng panalangin sa Diyos at pasalamatan siya sa Kanyang gabay. Ang mga kapatid mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Venezuela ay tumanggap na ng paghatol at pagkastigo ng Makapangyarihang Diyos at nakaunawa na ng maraming katotohanan. Nakilala na nila ang sarili nilang mga tiwaling disposisyon at ang ugat kung bakit patuloy silang nagkakasala matapos manampalataya sa Panginoon. Ito ay dahil kahit na napatawad na ang ating mga kasalanan, nariyan pa rin ang ating mga tiwaling disposisyon. Kung hindi malulutas ang ating katiwalian, patuloy lang tayong magkakasala at lalaban sa Diyos. Ilang taon man tayong manampalataya sa Panginoon, hindi tayo kailanman magiging mga tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi natin magagawang magpasakop at sumamba sa Diyos. Sa pagdanas ng paghatol ng mga salita ng Diyos, malalim nilang naunawaan na ang paghahangad sa katotohanan ay di hamak na mas mahalaga kaysa sa pagkakamit ng biyaya na sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa paghatol at pagkastigo at pagwawaksi ng kanilang mga tiwaling disposisyon, sila makakasunod sa kalooban ng Diyos, magiging mga tao na tunay na nagpapasakop sa Kanya at magkakamit ng Kanyang pagsang-ayon at nasakalang sila magiging kalipikado na madala pa itaas sa kaharian ng langit. Iyan ang lahat para sa araw na ito. Salamat sa panonood. Manatiling nakatutok sa ang bagong kapanahunan. Manatiling nakatutok sa mga ulat kuha sa aktwal na lugar
tungkol sa buhay iglesia. Hanggang sa muli.